Walang itinataboy ang Diyos. Magandang araw ng Huwebes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Pedro Crisologo, Obispo at Pantas ng Simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Naihahambing din ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ng mabubuting isda sa mga timba at itinapon ang mga walang kwenta. Ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Opo! kaya sinabi niya sa kanila, Kaya bawat guro ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya. Nang matapos ni Jesus ang talinhagang ito, umalis siya sa lugar na iyon. Patuloy na nagtitipon ng mga tao sa kanyang kaharian ang Diyos. Ito ang paalala ng talinghaga ng lambat sa mabuting balita ngayon. Tulad ng lambat na humuhuli ng iba't ibang uri ng isda, tinatawag ng Diyos ang lahat. Mabuti man o makasalanan, mayaman o mahirap, banal o sugatan. Opo, walang itinataboy ang Diyos. Para sa lahat, ang paanyaya niya. Ngunit may mahalagang katotohanang hindi natin dapat kalimutan. Darating ang panahon ng paghihiwalay. Darating ang araw na hindi na mahalaga kung ano ang ipinakita natin sa iba, kundi kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos. Hindi sapat na matawag na Kristiyano. Hindi sapat na magsimba lamang o magsabi ng magagandang salita. Ang tanong, nagbunga ba ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay? Minsan, abala tayo sa paghusga kung sino ang mabuti at sino ang masama. Ngunit hindi tayo ang mangingisda na naghihiwalay ng mga isda. Ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na laman ng ating puso. Hindi humatol, kundi magbagong buhay habang may panahon ang ating tungkulin. Pagkatapos nito, idinugtong ni Jesus ang tungkol sa kayamanang bago at luma. Ang tunay na alagad ay marunong magpahalaga sa mga biyaya ng nakaraan habang bukas sa bagong paraan ng pagkilos ng Diyos. Marami sa atin ang nakakapit lamang sa nakasanayan na o kaya naman itinatapon ang mahalagang aral ng nakaraan. Nasa kakayahang pagsamahin ang dalawa ang karunungan. Mga kapanalig, hinahamon tayo ng mabuting balita ngayon. Anong uri ng isda ako sa lambat ng Diyos? At anong mga kayamanan ng pananampalataya ang dala ko sa aking buhay? Habang may oras pa, piliin nating mamuhay ng may kabutihan, katapatan at pag-ibig. Opo, darating ang araw na hindi ang ating tagumpay sa mundo ang mahalaga, kundi ang ating katapatan sa Panginoon. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong
Manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, inihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw, upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.